Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, ipapakita ko sa inyo ang special version ko ng kalderetang manok. Etong version yung tipong sobrang linamnam na at saktong-sakto lang yung pagkakalapot ng sauce. Ito yung version na hindi tinipid at dedetalyin ko sa inyo yung step-by-step procedure para nang sa ganon mas madali kayo makasunod. Pag-usapan din natin yung mga alternative ingredients o yung mga substitute na pwede ninyong gamitin in case na hindi available yung mga sangkap sa location ninyo. Makikita niyo yung listahan ng mga sangkap sa description ng video. O tara na, umpisahan na natin . Una, i-prepare muna natin yung chicken. Minamarinate ko lang yan. Naglalagay ako ng toyo, garlic powder, ground black pepper at nagpipiga rin ako ng lime. Isang pirasong lime lang ang gamit ko. Kung kalamansi ang gagamitin niyo, mga 2 piraso yung kakailanganin. At kung lemon naman, mga 1/4 piece ng lemon. Haluin nyo lang ng mabuti yan at ibabad lang ninyo overnight for best results. Takpan lang muna ninyo itong bowl at ilagay ninyo sa loob ng refrigerator para nang sa ganun maiwasan yung contamination at hindi kagad masira yung chicken. Pero kung talagang nagmamadali kayo, kahit mga 1 hanggang 1.5 oras ang pagbabad, pwede na rin yan. At once okay na nga yung chicken, ito naman, yung patatas at carrots ang i-prepare natin. Piniprito ko lang ito. Itong pagprito ay ginagawa ko para lang dito sa ating special version kasi mas pinapaganda nito yung texture ng patatas. Siyempre, pati na rin ang carrots. At pagdating naman sa duration ng pagprito, mga 3 to 5 minutes ang pagprito ko dito sa patatas. Naka-medium heat setting lang ako. Ang importante, once na mag-light brown na yung kulay ng outer part, pwede nyo nang kunin yan. Next naman ay nilalagay ko na yung carrots. So same procedure lang. Ang pagkakaiba lang dito yung duration. Dahil itong carrot mas mabilis itong mag-brown. At mapapansin niyo yung mga gilid nito minsan magiging itim pa yan. Dahil nga merong sugar content ito. So medyo mabilis masunog. Kaya pagdating sa duration, mga 2 to 3 minutes lang. Okay na yan. Nilalagay ko lang sa isang bowl na may paper towel itong patatas at carrots na naprito ko. Itong paper towel ay nakakatulong para ma-absorb yung excess na mantika. Ibig sabihin yan, hindi magiging ganun kamantika yung patatas at carrots na naprito ninyo. Tinabi ko lang muna yon at tinabi ko din yung excess na mantika. Medyo marami kasi, di ba? Nagtira lang ako ng mga 3 tablespoons at dun ko nga ginisa yung bawang. Ito ay minced garlic na ginisa ko lang hanggang sa mag-start ng mag-brown. Nung nag-start ng mag-brown ay nilagay ko na dito yung sibuyas. Ang gamit ko ay dilaw na sibuyas, ito yung tinatawag na sweet onion. Base nga dun sa pangalan, alam natin na manamis ang lasa nito. At mas maganda nga pala kung mas maraming sibuyas yung gagamitin ninyo. Mas makakatulong yan para magpalasa dito sa ating kalderetang manok. Ginigisa ko lang itong sibuyas hanggang sa lumambot na. At itinutuloy ko yung pag-isa ng konti pa hanggang sa mag-umpisa ng mag-caramelize. Mapapansin ninyo na unti-unti na rin magbabrown yan, sabay lagay ng chicken. Huwag niyo munang isama yung marinade na natira, yung liquid. Dahil nga, kapag nilagay ninyo yan, hindi natin mapapabrown kagad yung chicken. Pagkalagay ng chicken ay niluto ko lang to ng mga 2 minuto. And after 2 minutes, ay isa-isa ko nang binaliktad yung mga chicken pieces. Habang binabaliktad, mapapansin ninyo, nag-brown na yung side na nasa ilalim. Yan yung reason kung bakit hindi natin nilalagay kagad yung liquid marinade. Dahil hindi natin ma-achieve yung ganyang kulay kapag medyo mamasa-masa yung mixture. Tinuloy ko lang yung pagluto dun sa kabilang side ng 2 minutes rin. And after 2 minutes, nilagay ko na yung tomato sauce. Aside from tomato sauce, pwede kayong maglagay dito ng tomato paste. Hinahalo ko lang yung tomato sauce ng dahan-dahan para lang ma-coat yung chicken. Naglalagay din ako dito ng tubig. Para mas masimot yung tomato sauce, naglalagay muna ako ng konting tubig dun sa lata. Then nagdadagdag pa ako. Kailangan pa kasing pakuluan yung chicken hanggang sa lumambot ito ng tuluyan. Alam nyo guys, ang sarap kumain ito kapag umuulan Sakto umuulan dito sa lugar namin, kaso mukhang napasobra. Pero I'm sure may enjoy ko pa rin ang pagkain ito mamaya. Kaya nga, dali-dali akong kumuha ng pinatuyong dahon ng laurel Dahil makakatulong ito sa lasa at mas magpapabango din dito sa ating dish. Tinakpan ko na yung lutuan, hininaan ko yung apoy to the lowest setting at itinuloy ko yung pagluto ng 35 to 40 minutes hanggang sa maging sobrang lambot na ng chicken.
Yung iba sa inyo marahil mapapansin mabilis na mag-evaporate yung liquid. Yung tipong hindi pa malambot yung manok pero papatuyo na yung liquid o yung sauce. Kapag nangyari sa inyo yan, magdagdag lang kayo ng tubig. Okay na yan. Haluin nyo lang ng bahagya. And at this point, okay na tong chicken. 40 minutes ko na itong naluto. Para sa akin, saktong-sakto lang itong sauce. Pero kung gusto niyo na much lesser yung sauce, pwede pa ninyo itong ituloy na pakuluan nung wala ng takip. Hanggang sa mag-reduce lang ito dun sa gusto ninyong dami. At ngayon ay ilalagay ko na yung staple ingredient para sa chicken caldereta na version na to. At ang tinutukoy kong ingredient ay ito, liver spread. Ito kasi yung isang version ng caldereta kung saan naglalagay tayo ng liver spread. O minsan ang tawag ng iba, Reno, diba? Pero kahit anong brand pwede ninyong gamitin. Kung walang liver spread na available, pwede kayong gumamit ng liver pate dito. Yung isang version naman ng caldereta, instead of liver spread, ang nilalagay, peanut butter. So kung mas gusto ninyo yun, please feel free na gumamit ng peanut butter instead of liver spread. At kung napansin niyo kanina, hinalo ko muna ng bahagya yung liver spread sa isang location hanggang sa mag-dilute lang ito ng tuluyan at dahan-dahan ko na nga itong hinahalo with the rest of the ingredients. At ngayon ay ready na tayo para ilagay yung mga gulay. Para sa recipe na to, gagamit tayo ng green peas. Itong gamit ko ay frozen pa, literally. So pwede ninyong ilagay yung green peas dito kahit frozen Walang problema dahil matutunaw naman kagad yung yellow dyan At pwede rin kayong gumamit ng nakalata na green peas, yung tinatawag natin na gisantes. Or kahit yung nakalagay sa sachet, walang problema. Gumagamit din tayo dito ng bell peppers. Ito, importante talaga para sa kaldereta. Dahil ang bell peppers ay may unique na flavor. Yung tipong manamis-namis na bagay talaga sa mga dishes na katulad nito. Ang gamit ko dito ay kulay green at pulang bell pepper. Walang problema kahit isang kulay na bell pepper lang ang gamitin ninyo. Talagang sinadya ko lang na dalawang kulay para nang sa ganun maganda sa mata o maganda sa paningin. Ibig sabihin, mas gaganahan kayong kumain, di ba? Niluluto ko lang muna to ng mga 2 minutes. Gusto ko kasing manood talaga ng husto yung lasa ng bell pepper dito sa sauce natin. At pagdating sa paghalo, as in bahagya lang at dahan-dahan. Tinitimplahan ko rin ito ng patis. Aside from patis, pwede kayong magdagdag ng toyo dito dahil kanina gumamit na tayo ng toyo during the marination process, di ba? Or pwede rin kayong gumamit ng asin. At dahil nga sa kagustuhan ko talagang maging flavorful itong aking niluluto, tinutuloy ko pang pagluto dito between low to medium heat setting ng mga 3 minutes pa. Kumbaga tinatakpan ko lang uli yan para talagang kumapit sa sauce lahat ng lasa ng mga ingredients. And after that, diyan ko palang nilalagay yung naprito natin na patatas at carrots. Kung mapapansin niyo, hinuhuli ko na to dahil nga bahagyang luto na yan. Kapag niluto natin ito sa medyo unang part, baka naman masobrahan yung lambot at madurog na lang. Saglit na luto lang naman to mga 2 minutes lang okay na. Huwag nyo nang tagalan dahil lalong lalapot yung sauce ninyo kapag nadurog yung mga yan. Kaya importante sa prosesong to at sa step na to, yung dahan-dahan lang na paghalo. Yung tipong parang tinutos lang ninyo. So okay na to titimplahan lang natin ng ground black pepper. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper dito So walang problema pagdating doon sa paminta. At yung iba nga pala sa atin, gusto yung kaldereta yung medyo maanghang-anghang. So pwede kayong gumamit dito ng fresh na siling labuyo or Thai chili pepper. Pwede rin kayong maglagay dito ng chili flakes or kahit hot sauce lang walang problema. Nasa sa inyo rin kung gaano karami. Ganito din ba kayo magluto ng chicken caldereta? Ano-ano pa yung mga ibang ingredients na nilalagay ninyo? Yung iba sa atin, naalala ko lang, gusto nga pala yung makrema, yung medyo creamy. At yung rich din yung texture. Kaya nga naglalagay ako nitong ingredient na to. May idea na ba kayo? Yup, eto yun. Keso. So Pinoy cheese yung gamit ko. Ibig sabihin yung usual na mga cheeses na gawa sa Pilipinas. Bahala na kayo kung anong brand yung gagamitin ninyo. Nagbibigay kasi ito ng konting alat pa. Tapos ginagawa nitong makrema at rich yung lasa nitong kaldereta natin. Pero optional ingredient lang ito. Pagkalagay ng keso, halu-haluin nyo lang ng konti. Pero kahit hindi nyo haluin, walang problema dahil matutunaw naman usually yan. Niluluto ko lang ng mga 1 minuto pa para lang matunaw yung keso.
At pagkatapos nga ay nililipat ko na to sa isang serving bowl at sinaserve ko na kasama ang bagong saing na kanin. Mayroon pa bang mga ingredients na sa tingin ninyo dapat nating ilagay pagdating dito sa ating kalderetang manok? At ano yung mga usual na sangkap na ginagamit dyan sa lugar ninyo? Pa-comment naman O guys, ready na tong ating dish. Ito na yung ating kalderetang manok. Tara na, kain na tayo!